May tanong ako. Paano kung isang araw may chance ka na baguhin yung takbo ng buhay mo? Gagawin mo ba? Welcome to Quinanay Podcast episode number 2. Aminin mo, hinintay mo to, ano? Ang feeling ko doon. Pero yung totoo, hinintay mo to, ano? So kaya eto na yung second episode and panoorin mo to hanggang dulo. Okay? Ginawa kong temporary mic yung headset ko. Just wanna be resourceful on this part kasi meron siyang noise cancelling feature and gusto ko lang maganda yung audio na kalalabasan ng episode na to. So, don't be distracted and um, gusto ko lang din talaga maging malinis yung outcome ng audio na to. And for my video output, ang linaw, no? So, I'm actually using my extended camera for this. Normally, I use this for my interviews and such. And I think moving forward, dito na ako magre-record. So, anyway, thank you so much for watching on my very first podcast kasi I find it successful, especially nagkaroon siya ng engagement. And if you have time to download Spotify, you can also find my outputs there to listen to my podcast kung ayaw nyo makita yung pagmumukha ko. Okay? So, eto na nga. Kakatapos ko lang panoorin yung super trending na K-drama series. Title ay Trigger. Na-curious lang ako kasi sa newsfeed, yung binibigyan ng attention sa series na to is yung kalaban or yung kontrabida. In English, villain. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Paano pa naman kasi ang hot-hot ng kontrabida na to? Si Moonbeck. So, kung napanood mo na, I'm sure kinilig ka. Pero kung hindi mo pa napapanood, make time. You'll miss half of the kilig moments of your life. Pero bakit ko nga ba napiling gawing topic to for my today's episode? Definitely, that's what you'll have to find out. So you have to stick out up until the end of this video. Okay? Honestly, may tanong ako. Paano kung isang araw may chance ka na baguhin yung takbo ng buhay mo? Gagawin mo ba? Yes, I know. Ang heavy ng tanong ko. Pero after kong panoorin yung series na to, yan din yung naging tanong ko sa sarili ko eh. Pero yung totoo, sulit yung 10 episodes. Nakakilig kasi yung bida eh. Pati yung kontrabida. Parang siya yung hinahanap ko doon. Just to feed my curiosity. Pero what stood out actually on that K-drama series is yung main character na si Officer Lido. Siya actually yung nagdala ng whole story kasi up-notch yung negotiation skills niya. So, if you don't want to miss half of your kilig moment life, go ahead and watch it kasi it's still showing on Netflix. Ikaw din. Pero seryoso, after kong mapanood tong series na to, nag-iwan talaga siya ng tanong sa buhay ko. Paano nga ba kung may chance akong baguhin yung takbo ng life ko? Gagawin ko ba? Hindi ko pa ba ginagawa? Actually, ginagawa ko na eh. Ino-overcome ko na lahat ng kahihiyan na pwede kong maramdaman ngayon. Pero alam mo, sobrang worth it kapag ka tinitake mo yung risk na alam mong nag-grow ka. Especially when it comes to speaking process. Pero seryoso, nung natapos ko na yung 10 episodes ng Trigger na to, yun din yung naiwan kong question. And para malaman mo, let's go ahead and let's talk about it on this episode. No intention of spoiling you and sa mga taong hindi pa nakakapanood ng series na to, yung trigger, tungkol to sa mga taong may chance na baguhin yung buhay nila. Of course, hindi lahat ng choices may kapalit. Pwedeng masama at pwede ding maganda. So, ikaw kung gusto mong malaman yon, I am suggesting na panoorin mo yung series na yon. Marami kang matututunan. And kaya ko lang naman siya pinili today as maging topic ko kasi relatable siya sa lahat. And for sure, yung mga nakapanood nito, nakarelate sila sa palabas na yon kasi trigger. Imposibleng hindi mo nararamdaman yon. Imposibleng hindi ka na-trigger. Tell me, kailan ka na-trigger? Anong nakaka-trigger sa'yo? Sige nga, sabihin mo nga dito. Pwede kang mag-comment, okay? Definitely the answer is your emotion. Kaya siguro talaga tayo nahuhook sa mga K-drama hanggang matapos yung episode na meron sila eh. Kasi ang galing nila gumawa, no?
talagang hindi mo mahihindian na tigilan hanggang sa hindi matapos. Kasi usually yun yung nangyayari sa akin eh. Not just because I am a K-drama addict. Kapag yung series sobrang nakaka-hook siya, kapag yung series something na sobrang atat ka na din matapos, tapos gusto mong malaman yung next episode, ano bang ginagawa? Siyempre, dapat tapusin mo lahat ng episodes, di ba? Alam niyo kung bakit nakaka-hook yung trigger na K-drama series? Kahit K-drama lang siya, simple lang. Yung dating niya talagang totoong buhay. Lahat naman tayo, di ba, may mga what if moments. Sana tinake risk ko yung ganito. Sana noon sinabi ko yung totoo. Sana hindi ko ginawa yung mga bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. O minsan, sana mas pinili ko yung sarili ko kaysa makinig sa pressure ng iba. 'Di ba? At sa totoong buhay, ganun din. May good at may bad trigger. Let's talk about good triggers. Ito yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo eh. Papangiti sa'yo, nagpapakilig sa'yo. Then yung outcome, nakangiti ka. Now, yung bad triggers, yung nagbabalik na sakit o yung guilt na matagal mo nang tinago. Nakakatawa pero totoo. Minsan, isang kanta lang, isang tawag lang sa'yo, isang lugar, boom, balik lahat ng memories mo. So, those are something that triggers you. Pero promise, habang pinapanood ko tong trigger na to, yung attention ko talaga na kay Moonbeck eh. Gwapo kasi. Pero at the same time, napapaisip din ako ng sarili kong triggers. Yung mga simpleng kanta na narinig mo, tas bigla mong naalala yung mga good memories about it. At the same time, bigla ka na lang din nanungkot. Yung alaala na akala mo nakalimutan mo na, tapos biglang bumabalik. That's my triggers. Kaya siguro daming nahook sa trigger na K-drama. Sa lahat tayo may desisyon na hindi na natin mababago. Pero daldala pa rin natin yung emosyon hanggang ngayon. Ikaw ba? Ano yung trigger mo? Good or bad? So ito yung mga natutunan ko sa panonood ng trigger K-drama series na yon na pwede rin nating dalhin sa totoong buhay. Una, kilalanin mo yung sarili mong triggers. Kapag alam mo sila, mas kaya mong kontrolin yung emosyon mo. Pangalawa, bawat desisyon may kapalit. Mas mabuti nang mag-isip muna kaysa magsisi sa huli. Pangatlo, matutong patawarin ang sarili. Di lahat ng trigger masama. Minsan, reminder lang sila na tao ka at pwede kang magsimula ulit. At for me, yun ang tunay na power ng buhay. Wala tayong rewind button, pero lagi tayong may play button para sa bagong simula. So that's it, guys. Those are my thoughts for Trigger K-drama series, Kabog, and real-life lessons na pwede nating baunin sa buhay natin. Pero hindi dito nagtatapos yung kwentuhan natin kasi, of course, me as a podcaster now, gusto ko magkaroon tayo ng continuous interaction and engagement. Tell me what are your thoughts. Pwede mo yung i-comment dito sa podcast na to. Pwede mo rin ako i-message kung may suggestion ka para malaman ko kung ano yung magiging next idea ko for my upcoming episodes on this podcast. But I'm not saying wala akong idea, okay? So actually, yung pag-uusapan natin next is, I would have it titled as, What Calms You? In Tagalog, anong nagpapahinahon sa'yo o nagpapakalma sa'yo? Pwede na ba yun? Dahil, after nating matrigger, dapat alam din natin kung ano yung magpapakalma sa atin. Magpapatahimik ng buhay natin. Magbibigay ng peace of mind natin. So, that's what we have to find out on the next episode. I will not take too much of your time, pero thank you so much for watching this episode number 2. And a little help from me, all you have to do is to follow my channels, subscribe, and tell me what are your thoughts. Definitely open to any kind of suggestion. Until next episode, I'll see you there. Have a great Sunday.